Pagpasok ko sa pinto ng kainan, agad kong hinanap ang pamilyar na mukha. Nandoon siya, nakaupo sa sulok, nakangiti. Ang ngiting iyon, ang ngiting dahilan kung bakit ako narito. Napakaraming tao ang kayang magbigay ng ngiti, pero iba ang sa kanya. Para bang kaya niyang buuin ang araw mo gamit lamang ang simpleng kurba ng kanyang labi. Ngunit hindi para sa akin ang ngiting iyon. Sa harap niya, naroon si Eman, ang lalaking madalas niyang banggitin sa mga kwentuhan namin. Kay Eman nakatuon ang lahat ng atensyon niya. Ang mga mata niya, tila bituin na hindi ko kailanman maaabot, ay nagliliwanag habang tinititigan siya. Minsan, naiisip ko kung ano ang pakiramdam ng maging dahilan ng ganoong tingin. Pero alam kong hindi magiging ako ang sagot sa tanong na yon. Nilapitan ko sila, pilit na itinatago ang bigat sa puso ko sa pamamagitan ng magaan na ngiti. Uy, ang aga nyo. Bati ko, kahit alam kong ako ang pinakahuli. Tumayo siya at yumakap sa akin. Ang amoy ng kanyang pabango ay hindi ko na kailangang hulaan. Kabisado ko na ito mula sa mga araw na magkasama kaming nagpapalipas ng oras. Buti dumating ka. Akala ko hindi ka napupunta, sabi niya, sabay ng ngiti. Ang sakit ng nangiti niyang iyon. Para bang hinahati nito ang puso ko sa dalawa. Mahal ko siya, pero alam kong may mahal siyang iba. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong dumaan sa ganitong eksena. Ako ang tagapakinig ng mga kwento niya tungkol kay Eman. Ako ang tagasalo ng mga luha niya kapag hindi siya pinapansin nito. Ako ang palaging naroon, palaging handang damayan siya, kahit alam kong ang puso niya ay nasa ibang tao. Umupo ako sa tabi niya, habang si Eman ay nasa harap namin. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang gabing ito, pero narito na ako, at wala na akong magagawa. Habang tinatalakay nila ang plano para sa darating na outing, tumatawa siya ng malakas sa bawat biro ni Eman. Ang tunog ng kanyang halakhak ay musika sa pandinig ko, kahit alam kong hindi ako ang dahilan nito. Minsan, nakatingin siya sa akin, nagtatanong kung okay lang ba ako. Oo naman, sagot ko. Sinungaling ako. Hindi ako okay. Pero hindi ko kailanman sasabihin yon sa kanya. Paano ko ba sasabihin na ang bawat tawa niya at tingin na ibinibigay kay Eman ay parang tinik na tumutusok sa puso ko? Paano ko ba ipapaunawa sa kanya na mahal ko siya, ngunit hindi ako ang mahal niya? Ang gabi ay nagpatuloy, puno ng tawanan at kwentuhan. Ngunit sa bawat segundo, ramdam ko ang distansya naming dalawa. Ang distansyang hindi pisikal, kundi emosyonal. Nandito ako, literal na nasa tabi niya, pero parang milya-milya ang layo namin sa isa't isa. Nagpaalam si Eman na pupunta sa banyo. Nang siya ay umalis, tumingin siya sa akin. Salamat ha, palagi kang nandyan para sa akin, sabi niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Gusto kong sabihin na hindi ko ginagawa ito dahil sa pagiging mabuting kaibigan. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Pero hindi ko masabi, sapagkat alam kong ang sagot niya ay hindi ang sagot na gusto kong marinig. Alam mo, dugtong niya, swerte ako kasi may kaibigan akong tulad mo. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon kung wala ka. Kaibigan, isa na namang salita na tila pako sa dibdib ko. Sa mata niya, ako ay isang kaibigan lamang. Isang tao na nandyan para damayan siya, pero hindi kailanman magiging higit pa roon. Bumalik si Iman, at tulad ng inaasahan, bumalik din ang liwanag sa kanyang mga mata. Natapos ang gabi, at nagpaalam na kami sa isa't isa. Habang naglalakad ako pauwi, nararamdaman ko ang bigat sa dibdib ko na tila hindi na matatanggal. Mahal ko siya, pero may mahal siyang iba. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na ang pagmamahal ko sa kanya ay isang laban na hindi ko kailanman mapapanalo. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang aking cellphone. May mensahe siya. Salamat ulit sa gabing ito, ang saya-saya ko. Sana palagi kang nandyan ha? Binasa ko ang mensaheng yon ng paulit-ulit. Ang saya-saya niya.
Pero hindi dahil sa akin. Ang saya-saya niya dahil kay Eman. Napabuntong hininga ako at ipinikit ang mga mata. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang pumasok sa isip ko. Isang desisyon na maaaring magbago sa lahat. Hindi ko alam kung tama ito, pero alam kong hindi ko na kayang magpatuloy sa ganito. Kinabukasan, maaga akong nagising. May pasok ako sa trabaho, pero may mas mahalaga akong gagawin bago ang lahat. Binuksan ko ang social media at nakita ko ang mga litrato nila ni Eman kagabi. Masaya siya, walang duda. At ako, naroon lang. Sa gilid, palaging pangalawa. Tumayo ako, humarap sa salamin, at tinitigan ang sarili ko. Hanggang kailan? Tanong ko sa sarili. Hanggang kailan ko ipaglalaban ang isang bagay na alam kong hindi kailanman magiging akin? Hanggang kailan ako magiging pangalawa sa buhay niya? Sa huling pagkakataon, nagpasya akong tawagan siya. Sinagot niya ang tawag, masaya ang boses. Oh, bakit? May problema ba? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero alam kong kailangang sabihin ko na ito. Mahal kita, sabi ko, diretsahan. Hindi ako nagpaikot-ikot. Hindi ko hinayaan ang takot na pigilan ako. Sa wakas, nasabi ko na. Ngunit bago pa man siya makasagot, dinagdagan ko ang mga salita. Mahal kita, pero alam kong hindi mo ako mahal at hindi ko na kayang magpanggap na kaya ko pa. Tahimik siya. Sa sandaling iyon, para bang huminto ang mundo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero alam kong sa wakas, nailabas ko na ang lahat ng bigat na matagal nang nakatago sa puso ko. Mahal kita, ulit ko, sa mas mahinang tono, pero hindi ko na kayang masaktan araw-araw. Hindi ko na kayang maging pangalawa. Sa ikalawang pagkakataon ngayong linggo, nakita ko siya sa paborito niyang coffee shop. Nandoon siya, nakaupo sa sulok, ang mga mata nakatuon sa librong hawak niya. Sa bawat galaw niya, tila may sining. Ang paraan ng paghawak niya sa tasa ng kape, ang maingat niyang paglipat ng pahina, ang bahagyang pag-angat ng labi niya tuwing may mababasa siyang nakakatuwa. Pinagtataka ko kung paano may isang taong tulad niya na tila sinadyang perpekto kahit sa mga simpleng bagay. Pero alam ko ang katotohanan, hindi ako ang nasa isip niya. Lumapit ako ng dahan-dahan, parang isang magnanakaw na natatakot mahuli sa akto. Hindi niya agad ako napansin. Paano nga ba? Sa mundo niyang puno ng mga pangarap, ako ang alingaw-ngaw na hindi niya kailanman pinakinggan. Nang sa wakas ay iniangat niya ang mga mata niya, ngumiti siya. Isang ngiti na parabang matagal na akong hinihintay. Pero alam kong hindi iyon totoo. Hindi ako ang hinihintay niya. Nandito ka pala, anya. Ang tinig niya puno ng kasiglahan. Tamang-tama. May gusto akong sabihin sa'yo. Napako ako sa kinatatayuan ko. Alam ko na ang susunod niyang sasabihin. Hindi ko alam kung paano ko nalaman, pero parang nakasulat na sa mga mata niya ang kapalaran ko. Umupo ako sa harap niya, pilit na ngumiti, at naramdaman ang bigat ng puso ko na tila unti-unting sumisid sa dagat ng kawalan. Siya, biglang sabi niya. Ang boses niya puno ng pagmamahal na hindi kailanman para sa akin. Sinabi niyang mahal niya rin ako. Hindi ko alam kung paano ako nakapag-react. Parang may dumaan na bagyo sa loob ko, tinangay ang lahat ng pag-asa, iniwan akong basag-basag. Ang buong mundo ko ay naglaho sa isang iglap. Ako, na naghintay ng maraming taon, na nagmahal sa kanya, nang walang hinihinging kapalit, ay muling natalo. Hindi ko alam kung paano ko nagawang ngumiti, pero naramdaman ko ang sakit ng pilit na pag-angat ng labi ko. Talaga? Tanong ko. Pilit na pinatatag ang boses ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang magsalita. Masaya ako para sa'yo. Napatingin siya sa akin nang may kasiyahan sa mga mata. Hindi niya napansin ang punit-punit kong damdamin. Hindi niya nakita ang mga sugat na iniwan ng mga salita niya. Sa halip, nagpatuloy siya sa kwento niya. Ang mga mata niya kumikislap habang inilalarawan kung gaano siya kasaya. Sa bawat salita niya,
Pakiramdam ko ay may pumipiga sa puso ko. Pero hindi ko siya pwedeng pigilan. Hindi ko siya pwedeng biguin. Mahal ko siya. Kahit pa ang pagmamahal ko ang magdulot ng pagkawasak sa sarili ko. Habang patuloy siya sa pagsasalita, napansin kong pumasok ang lalaki sa pintuan ng coffee shop. Siya ang dahilan ng kislap sa mga mata niya. Siya ang dahilan ng tuwa sa boses niya. Hindi ko na siya kailangang tanungin. Alam ko na kung sino siya. Ang lalaki ay may tindig na puno ng kumpiyansa, isang presensya na tila sinakop ang buong silid. Hindi ko siya kailanman makukumpara. Siya ang perpektong sagot sa mga panalangin niya. Samantalang ako ang tahimik na dasal na hindi niya kailanman narinig. Tumayo siya mula sa upuan niya at tumakbo papunta sa lalaki. Hinawakan niya ang kamay nito at sa harapan ko, nagtagpo ang mga mata nila na tila walang ibang tao sa paligid. Ako? Ako ang naging anino lamang sa kwento nila. Nakatitig ako sa kanila. Pilit na iniisip kung dapat ba akong umalis o manatili. Pero nanatili sa lugar kung saan paulit-ulit akong sinasaktan ng eksenang nasa harapan ko. Nakita ko kung paano siya ngumiti sa lalaki, kung paano niya hinawakan ang mukha nito na parang isang mahalagang kayamanan. Nakita ko kung paano siya yumakap ng mahigpit at kung paano siya nagpakawala ng tawa na puno ng kasiyahan. At ako ang naging saksi sa lahat ng ito. Ang naging tahimik na tagamasid sa kwento ng dalawang taong hindi kailanman ako naging bahagi. Nang bumalik siya sa mesa namin, hindi ko alam kung paano ko nagawa pang magsalita. Mukhang mahal mo talaga siya, sabi ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Ngumiti siya. Oo, sagot niya. Hindi ko alam kung paano, pero siya ang palaging nasa isip ko. Siya ang dahilan kung bakit araw-araw akong gumigising nang may ngiti sa labi. Hindi ko alam kung paano ko nagawang itago ang sakit. Tumango ako. Pinilit ang sarili kong ngumiti. Pero sa loob ko, alam kong may bahagi na sa akin ang namatay sa araw na yon. Alam kong hindi na ako kailanman magiging buo. Pero mahal ko siya at para sa kanya, handa akong magsakripisyo. Habang tumitingin siya sa akin, bigla siyang tumigil. Napansin niya ang isang bagay sa mukha ko. Okay ka lang ba? Tanong niya. Ang boses niya puno ng pag-aalala. Tumango ako. Pilit na tumawa. Oo naman, sagot ko, kahit alam kong kasinungalingan yon. Masaya ako para sa'yo. Ngumiti siya, at sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang init ng pagmamahal niya. Hindi para sa akin, pero sapat na para damin ko kahit kaunti. Tumayo siya, inabot ang kamay ko at nagpasalamat. Salamat sa lahat, ha? Hindi ko alam kung paano ako magiging ganito kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko nagawang ngumiti. Pero bago siya tuluyang umalis, bago siya bumalik sa lalaki, may sinabi siya na hindi ko inaasahan. Alam mo, minsan iniisip ko kung paano kaya kung ikaw ang naging mahal ko. Napatingin ako sa kanya, nagulat. Pero bago pa ako makapagsalita, tumalikod na siya at bumalik sa lalaki. Naiwan akong mag-isa, nakatingin sa pinto, kung saan sila naglakad palabas. Sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng isang posibilidad na hindi kailanman naging totoo. Ang sakit ng pagiging minsan sa kwento ng taong minahal ko ng buo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang kirot habang pinagmamasdan si Mia. Nasa likuran niya ako, tahimik at nagtatago sa anino ng mga punong nara sa parke. Ang liwanag ng buwan ay bumabagsak sa kanyang mahabang buhok at ang bawat galaw niya ay tila sinadya para ipaalala sa akin kung gaano siya kaganda. Pero hindi ako ang dahilan ng saya niya ngayong gabi. Siya ang dahilan ng aking mundo, pero siya ay umiikot sa mundo ni Eric. Narinig ko ang mahina niyang tawa, ang tunog na dati ako ang naghahatid. Kasama niya si Eric, ang lalaking matagal ko nang alam na nasa puso niya. Nakaupo sila sa isang bench, magkatabi, at ang kanilang mga kamay ay magkadikit. Wala akong magawa, kundi panoorin sila mula sa malayo. Ang bawat segundo
ay parang isang karayom na tumutusok sa dibdib ko. Bakit mo pa ginagawa ito sa sarili mo? Tanong ko sa loob-loob ko. Pero ang sagot ay palaging pareho. Dahil mahal ko siya. Mahal ko siya sa paraang hindi ko maipaliwanag. Sa paraang hindi ko kayang pigilan. Kahit pa alam kong hindi niya ako kailanman mamahalin ng katulad ng pagmamahal niya kay Eric. Lumapit si Eric kay Mia at ang kanyang mga mata ay puno ng init. Hinawakan niya ang pisngi ni Mia at sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Nakita ko kung paano siya tumingin kay Mia. Isang tingin na punong-puno ng pagmamahal. Ang masakit, alam kong ganun din ang tingin ko sa kanya. Pero ang tingin ko ay hindi kailanman magiging sapat. Parang pelikula ang eksena sa harap ko. Si Mia, ang babaeng mahal ko, ay nakangiti sa lalaking mahal niya. Sila ang bida. At ako? Ako ang extra na hindi kailanman magiging bahagi ng kwento. Tumayo si Eric, hinila si Mia, at nagsimula silang maglakad palayo. Bawat hakbang nila ay parang dagok sa puso ko, ngunit nanatili ako sa likuran, tahimik na sumusunod. Hindi ko alam kung bakit. Siguro'y umaasa ako na mapansin niya ako, kahit saglit lang. Pero alam kong hindi mangyayari iyon. Sa dulo ng parke, tumigil sila sa ilalim ng isang malaking puno. Hinawakan ni Eric ang kamay ni Mia, at ang mundo ko ay tuluyang gumuho nang marinig ko ang mga salitang binitiwan niya. Mia, mahal kita. Gusto kong makasama ka sa bawat araw ng buhay ko. Sasabihin ko na ito ngayon dahil hindi ko na kayang ipagpaliban pa. Maaari ba kitang maging kasintahan? Parang nabingi ako. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ko, paulit-ulit. Si Mia, ang babaeng mahal ko, ay hinihinga ng pangako ng pag-ibig. Hindi mula sa akin, kundi mula sa taong hinahangaan niya. Tumahimik ang paligid at ang puso ko ay bumilis ang tibok habang hinihintay ang sagot ni Mia. Pinikit ko ang aking mga mata. Umaasang hindi ko maririnig ang inaasahan kong sagot. Pero nang magsalita siya, ang boses niya ay puno ng saya na tila mga awit ng ibon sa umaga. Eric, oo, mahal din kita. Ang mga salitang iyon ay parang espada na tumama ng diretso sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko natanggap ang sakit na iyon. Tumalikod ako, ngunit naramdaman ko ang bigat ng mga luha na bumabagsak sa aking pisngi. Hindi ko kayang manatili roon. Hindi ko kayang makita silang magkasama sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naglakad ako palayo, ngunit ang bawat hakbang ay tila mabigat, parang may tanikala sa aking mga paa. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang kirot, ang kawalan, ang pagsuko. Pero hindi ko siya masisisi. Hindi ko siya kayang sisihin sa pagmamahal niya sa taong hindi ako. Nang makarating ako sa dati naming tambayan, ang bench sa gilid ng lawa, napaupo ako, hawak ang isang lumang litrato na kuha noong masaya pa kaming dalawa. Sa litrato, nakangiti si Mia habang nasa tabi ko, ang mga mata niya puno ng liwanag. Pero alam kong ang ngiting iyon ay hindi kailanman para sa akin. Ngayon, malinaw na sa akin na ang lahat ng alaala naming dalawa ay isa lamang ilusyon. Isang panaginip na ako lang ang naniniwala. At sa gitna ng pag-iisa ko, may tumawag sa akin mula sa likuran. Isang pamilyar na boses, malamig ngunit puno ng emosyon. Nang lumingon ako, hindi ko inaasahang makita si Eric. Mag-isa siya, ang mga kamay nakasukbit sa bulsa ng kanyang jacket. Alam kong nandoon ka kanina, sabi niya, diretso at walang pasakalye. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi ko inaasahan na mapapansin niya ako, lalo na sa gabing iyon. Lumapit siya sa akin. Ang mga hakbang niya mabagal, ngunit puno ng intensyon. Nang tumayo siya sa harapan ko, ngumiti siya. Pero hindi ito ang ngiting nakita ko kanina kasama si Mia. May kung anong lungkot sa mga mata niya na hindi ko maintindihan. Alam mo bang hindi niya alam ang lahat? Tanong niya. Ang mga salita niya puno ng misteryo. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya ng kaunti at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa.
May mga bagay na hindi niya alam tungkol sa akin at tungkol sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang sinabi niya. Ngunit bago ko pa man mabigkas ang tanong na nasa isip ko, tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan akong nakaupo sa bench, naguguluhan at punong-puno ng tanong. Sa likod ng kanyang paglayo, may kung anong bumabagabag sa akin. Isang pakiramdam na ang gabing ito ay simula ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bahagyang pag-asa. Pero hindi ko alam kung ito'y para sa akin o laban sa akin. Sa gitna ng malamig na hangin ng Disyembre, naroon kami sa parke. Magkaharap, ngunit tila magkalayo ang aming mga puso. Nakaupo siya sa bangko, nakayuko, habang nilalaro ng kanyang mga daliri ang piraso ng papel na hawak niya. Ako naman, nanatiling nakatayo sa harap niya, pilit na pinipigilan ng panginginig ng aking mga kamay. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng nararamdaman ko. Alam ko na ang sasabihin mo, bungad niya, hindi tumitingin sa akin. Malambot ang kanyang boses, halos pabulong, ngunit sapat na upang yumanig sa buong pagkatao ko. Ano? Tanong ko, kahit alam ko rin sa puso ko kung ano ang isusunod niyang mga salita. Pero masakit pa rin. Parang kutsilyong lumalapit, handang tumagos sa akin anumang sandali. Gusto kong marinig mula sa kanya, kahit alam kong bawat salita ay magiging lason sa damdamin ko. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mahal kita. Pero, tumigil siya. Tila nag-iipon ng lakas upang tapusin ang pangungusap. Hinintay ko. Nagtagal ang katahimikan, ngunit ramdam ko ang ingay ng tibok ng puso ko. Alam kong susunod na ang mga salitang magpapabagsak sa akin. Pero mas mahal ko siya. Pilit kong ngumiti. Kahit pakiramdam ko'y unti-unti nang bumabagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon. Ang ngumiti sa harap ng sakit na napakalalim. Naiintindihan ko siya, oo. Pero hindi ibig sabihin na hindi masakit. Hindi ibig sabihin na hindi ko siya gustong ipaglaban. Masaya ka ba sa kanya? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang boses ko. Sa totoo lang, gusto kong magtanong ng iba. Bakit siya? Ano ba ang meron siya na wala ako? Pero alam kong hindi iyon ang tamang tanong. Alam kong hindi iyon ang sagot na dapat kong marinig. Tumango siya. Kahit ang mga mata niya ay tila nag-aalinlangan pa rin. Oo. Masaya ako kapag kasama siya. Pero alam mo, masaya rin ako kapag kasama ka. Iba lang, hindi ko kayang ipaliwanag. Iba. Napakabigat ng salitang yon. Iba. Hindi sapat. Hindi kailanman magiging sapat. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa aking jacket, pilit na tinutulak ang damdamin pabalik sa loob. Kung masaya ka, suportado kita. Hinding-hindi kita pipilitin na piliin ako. Alam kong totoo ang mga salitang yon, pero hindi ibig sabihin na hindi ako nasasaktan habang sinasabi ko ang mga ito. Tumayo siya mula sa bangko at nilapitan ako. Hindi ko alam kung bakit, pero inaasahan kong yayakapin niya ako. Kahit sandali lang, pero hindi. Hinawakan lang niya ang aking braso, mahina, sapat lang upang iparamdam na naroon siya. Salamat, sabi niya. Salamat sa lahat, hindi kita makakalimutan. At sa mga salitang yon, tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalayo. Hindi ko alam kung gusto ko siyang tawagin, pigilan, o hayaan lang. Pero nanatili akong nakatayo roon, nagmamasid habang unti-unti siyang nilalamon ng dilim. Nang tuluyan siyang nawala sa paningin ko, saka ako bumigay. Bumagsak ako sa bangko at hinayaan ang mga luha na dumaloy. Hindi ko na kailangang magpanggap na matatag. Walang ibang tao sa paligid, walang makakakita sa akin. Sa pagitan ng mga hikbi, narinig ko ang boses niya sa utak ko. Ang salamat, na tila isang pamamaalam. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng lungkot ang buong pagkatao ko, naramdaman ko ang piraso ng papel na naiwan niya sa bangko. Kinuha ko ito, at sa ilalim ng liwanag ng poste, binasa ko ang laman. Kung hindi siya ang pipiliin ko, ikaw ang mundo ko.
Pero mahal ko siya. Patawad. Napapikit ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaktan o dapat ba akong umasa. Pero bago pa man ako makapag-isip ng mas malalim, narinig ko ang boses ng isang lalaki mula sa likuran ko. Siya ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako kayang mahalin ng buo? Napalingon ako at doon ko siya nakita. Si Marco, ang matalik kong kaibigan. Ang taong palaging naroon para sa akin, ngunit parang anino lang sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano o kailan siya dumating. Pero naroon siya, nakatayo, nakatingin sa akin ng may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Marco, hindi ko alam ang sasabihin. Sa dami ng tanong na nasa isip ko, hindi ko alam kung paano siya pakikitunguhan sa sandaling yon. Pero bago pa man ako makapag-isip, lumapit siya sa akin at tumabi sa bangko. Alam ko ang nararamdaman mo, sabi niya, malumanay. Dahil naramdaman ko rin yan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Bagamat may ideya na ako. Ngunit ang ideya ay masyadong mabigat, masyadong mahirap tanggapin. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretsyo. Mahal kita, pero palaging siya ang nasa puso mo. Sa sandaling iyon, parang bumaliktad ang mundo ko. Hindi ko alam kung sinong dapat kong mahalin, kung sinong dapat kong piliin. Ang babaeng hindi ako kayang mahalin ng buo, o ang kaibigang narito para sa akin, ngunit hindi ko kayang tugunan ng damdamin. Pagpasok ko sa cafe na madalas naming tambayan, nakita ko agad si Clara. Nasa sulok siya, nakayuko, tila abala sa kanyang notebook. Kahit gaano ko kagustong lapitan siya, pinili kong maghintay sa counter habang nag-order ng kape. Gusto ko siyang sorpresahin, pero sa totoo lang, gusto kong suriin muna kung anong klaseng araw ang meron siya. Kung masaya siya, baka sakaling makahanap ako ng lakas na sabihin ang nararamdaman ko. Pero kung hindi, baka mas mabuting tahimik na lang akong magpakita. Lumapit ako sa mesa niya, dala ang 2 tasa ng kape, yung paborito niyang caramel macchiato na may dagdag na whipped cream at ang simpleng black coffee para sa akin. Napatingin siya at sa kislap ng kanyang mga mata, alam kong nagulat siya. Uy, ikaw pala. Bati niya, sabay ngiti na palaging nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Akala ko hindi ka makakarating. Hindi naman kita bibiguin, di ba? Sagot ko, pilit na tinatago ang kaba sa loob ko. Umupo ako sa tapat niya at inilapag ang kape sa mesa. Alam ko namang kailangan mo ng kasama. Inilayo niya ang notebook sa gitna ng mesa, itinupi ito at saka tumingin sa akin. Salamat ha, ang dami kong iniisip ngayon. Siya ba ulit? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Tumango siya, mahina, at tumitig sa tasa ng kape. Hindi ko alam kung bakit ang hirap niyang basahin. Alam ko namang masaya siya kapag magkasama kami. Pero parang hindi sapat. Parang may kulang. Bumuntong hininga siya at ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Sa bawat pagkakataon na binabanggit niya ang pangalan ni Leo, parang may pumipigas sa dibdib ko. Pero hindi ko maipakita. Hindi ko pwedeng ipakita. Baka kailangan mo siyang kausapin ng mas malinaw. Sabi ko, kahit ang totoo, gusto ko na lang siyang yakapin at sabihing tumingin siya sa akin. Baka hindi niya lang talaga alam kung anong nararamdaman mo. Napatawa siya, pero may lungkot sa likod ng kanyang halakhak. Alam mo, ikaw talaga ang pinakamabait na tao sa mundo. Bakit ba hindi kita kayang mahalin gaya ng pagmamahal ko sa kanya? Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Ang sakit ng mga salitang binitiwan niya. Pero mas masakit ang katotohanang totoo ito. Sa kabila ng lahat ng ginagawa ko, sa kabila ng lahat ng oras na inilalaan ko para sa kanya, ako pa rin ang pangalawa. Ako ang laging nandyan, pero hindi kailanman magiging siya. Baka kasi hindi ako ang para sa'yo. Sagot ko na lang. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita kayang mahalin ng buo. Ngumiti siya ng bahagya at tumingin sa akin. Salamat ha. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Pero alam ko kung ano ang gagawin niya kung wala ako. Hahanapin niya si Leo.
palaging si Leo, palaging siya. Nagpatuloy ang pag-uusap namin, mga walang kwentang bagay, mga tawa, mga alaala. Pero sa likod ng bawat salita, ramdam ko ang distansya. Sa bawat saglit na tumitingin siya sa akin, alam kong hindi niya ako nakikita sa paraang gusto ko. Hindi niya ako nakikita bilang lalaking maaaring magmahal sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Nang magpaalam na kami, hinatid ko siya sa sakayan ng jeep. Gaya ng dati, nagpasalamat siya sa oras na inilaan ko. Gaya ng dati, ngumiti siya bago lumayo. At gaya ng dati, iniwan niya akong mag-isa. Nang makabalik ako sa apartment, naupo ako sa tabi ng bintana at tumitig sa kalangitan. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw. Pero hindi ko magawa. Paano ako magagalit sa taong mahal ko ng sobra? Paano ko siya masisisi kung ang puso niya ay hindi para sa akin? Habang nagmumuni-muni ako, tumunog ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Clara. Pwede ka bang sumama sa akin bukas? May kailangan akong gawin, pero ayokong mag-isa. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mensahe niya, pero alam kong hindi ko siya matatanggihan. Kahit anong sakit, kahit anong hirap, palagi akong sasama sa kanya. Palagi akong nandyan. Kinabukasan, nagkita kami sa parke na malapit sa simbahan. Suot niya ang paborito niyang pulang damit. Bagay na bagay sa liwanag ng araw. Pero may kakaiba sa kanya. Parang mas magaan ang pakiramdam niya. Mas masaya. Bakit parang ang saya mo ngayon? Tanong ko habang naglalakad kami. Makikita ko siya mamaya. Sagot niya. Sabay ngiti na tila punong-puno ng pag-asa. Magpapasya na siya kung ano talaga ang nararamdaman niya para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili ko na hindi tumigil sa paglalakad. Sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman ko, pilit kong tinago iyon. Ngumiti ako, kahit alam kong pilit. Talaga? Sana sabihin niya ang totoo. Sana nga, bulong niya. Pagdating namin sa cafe kung saan sila magkikita, tumigil siya sa harapan nito at tumingin sa akin. Salamat ha, alam kong lagi kang nandyan para sa akin. Palagi, sagot ko, kahit ano pa ang mangyari. Ngumiti siya, pero bago siya pumasok, bigla siyang humarap ulit sa akin. Alam mo, minsan iniisip ko rin kung paano kung ikaw ang mahal ko. Napalunok ako. Hindi ko alam kung biro iyon o seryoso. Pero bago pa ako makasagot, pumasok na siya sa loob ng kafe. Nakatayo lang ako sa labas, pinapanood siyang lumapit sa mesa kung saan naghihintay si Leo. Sila ang magkasama ngayon, pero ang iniwan niya sa labas ay tanong na hindi ko alam kung gusto kong sagutin. Kung paano kung ako nga ang mahal niya? Ang araw na yun ay malamig. Kahit patirik ang araw. Nasa parke kami ni Lila, ang babaeng kumakain ng bawat bahagi ng puso ko nang hindi man lang niya namamalayan. Nakaupo siya sa bangko, ang mga mata niya nakatuon sa malayo, tila may hinahanap. Ako naman, nakaupo sa tabi niya, pinipilit hanapin ang lakas ng loob para sabihin ang nararamdaman ko. Ngunit alam ko ang sagot, hindi ako kailanman magiging ang tinatanaw niya. Hindi ako ang hinahanap niya. Salamat sa pagpunta, sabi niya, ang kanyang boses tulad ng musika na masakit pakinggan dahil alam kong hindi ito para sa akin. Tumango lang ako, hindi ko kayang magsalita dahil baka bumigay ang boses ko. Pinilit kong ngumiti kahit ang dibdib ko ay parang pinipiga ng mga salitang hindi ko masabi. Hindi ko alam kung sino pa ang pwede kong lapitan. Dagdag niya habang iniabot ang isang litrato. Isang litrato ni Franco, ang lalaking mahal niya. Ang lalaking palaging nasa bawat kwento niya, bawat tawanan niya, bawat luha niya. At ako, palaging tagapakinig, palaging pangalawa. Napabuntong hininga ako habang hawak ang litrato. Hindi ko maintindihan kung bakit kahit ang simpleng bagay na yon ay parang may bigat na bakal sa mga kamay ko. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ko. Sinisikap na itago ang panginginig ng boses ko. Hanapin mo siya. Hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Sagot niya. Ang mga mata niya puno ng pag-aalala, ng pag-ibig,
Para sa kanya, hindi para sa akin. Masakit. Sobrang sakit. Pero tumango ako. Palaging ganun naman. Palaging ako ang tumutulong. Palaging ako ang nagtatama ng mga mali sa mundo niya. Kahit na ang mundo ko ang unti-unting nadudurog. Kinabukasan, sinimulan ko ang paghahanap. Tumawag ako sa mga kakilala, nagtanong sa mga lugar na pinupuntahan ni Franco at sinuyod ang mga kalsada. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng ginagawa ko. Bakit ko ba ito ginagawa? Alam ko naman ang sagot. Dahil mahal ko siya. Dahil kahit alam kong hindi niya ako magagawang mahalin, mas gugustuhin kong makita siyang masaya kaysa bitbitin ang sakit ng kawalan. Sa isang bar, nakita ko si Franco. Nakaupo siya sa sulok, may hawak na baso ng alak. Mukhang pagod, mukhang wala sa sarili. Lumapit ako, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Franco, tawag ko, at tumingin siya sa akin. Tila nagtataka kung sino ako. Ikaw ang kaibigan ni Lila, di ba? Tanong niya, at tumango ako. Tinignan niya ako ng matagal, bago siyang ngumiti ng mapait. Ipinadala ka niya para hanapin ako, di ba? Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Kaya tumango na lang ulit ako. Tumawa si Franco, isang tawa na puno ng lungkot. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na siya kayang mahalin. Biglang bumagal ang oras. Hindi ko alam kung tama ang narinig ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko halos pabulong. Pagod na ako. Pagod na akong habulin siya. Palagi na lang akong hindi sapat para sa kanya. Palagi na lang may hinahanap siya na hindi ko kayang ibigay. Sagot niya. Ang mga mata niya puno ng lungkot na hindi ko inaasahan. Natahimik ako. Kung ganun pala, bakit hindi ako? Bakit hindi niya subukan ako? Pero hindi ganun kadali. Hindi ganun kasimple ang puso ng tao. Kailangan mo siyang kausapin. Sabi ko, kahit ang sarili kong puso ay sumisigaw na huwag ko siyang tulungan. Pero alam kong iyon ang tama. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ito tungkol sa sakit ko. Tungkol ito kay Lila, sa kaligayahan niya. Kahit pa ang kaligayahan niya ay hindi kailanman magiging ako. Tumayo si Franco at tumingin sa akin, tila nagdadalawang isip. Pero sa huli, tumango siya. Sige, sasabihin ko sa kanya ang totoo. Pauwi na kami sa apartment ni Lila at sa bawat hakbang ay parang may bumubulong sa akin na huwag ko nang ituloy. Pero hindi ako nakinig. Pagdating namin, binuksan ni Lila ang pinto. Ang mga mata niya nagliwanag nang makita si Franco. Napakasakit makita ang ganon, pero pinilit kong ngumiti. Nag-usap sila. Hindi ko na inintindi ang bawat salitang sinabi nila. Ang mahalaga, naroon si Franco. Ang mahalaga, magkakasama sila. Hanggang sa narinig ko ang mga salitang nagpabago sa lahat. Pasensya na Lila, hindi ko na kayang ipagpatuloy ito, sabi ni Franco. Tumayo siya, naglakad palabas, iniwan si Lila na nakatulala. Ang mga mata puno ng luha. Tumakbo ako papalapit sa kanya, pero hindi ako sigurado kung ano ang sasabihin. Lila, tawag ko, pero kumapit siya sa balikat ko, humihikbi, umiiyak. At sa sandaling iyon, isang bagay ang naisip ko. Baka ito na ang pagkakataon ko. Baka ito na ang simula. Pero bago pa man ako makapagsalita, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng sakit, ngunit may kasamang kakaibang liwanag. Salamat ha. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ito kung wala ka. Tumango lang ako, pero hindi ko kayang magsalita. Napansin ko ang paraan ng pagtitig niya sa akin. May kakaiba, may pag-asa. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng kung ano, biglang tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya ito at biglang nagliwanag ang mukha niya. Pupunta siya rito, sabi niya. Ang boses niya puno ng tuwa. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya, pero alam ko ang isang bagay. Hindi ako yon. Sa dilim ng gabi, tahimik akong nakaupo sa tabi ng bintana ng aming maliit na apartment. Ang malamig na hangin ay parang isang paalala ng lungkot na matagal ko nang kinikimkim.
Kanina lang, nagpaalam si Althea. Muli, hindi ako ang dahilan ng mga ngiti niya. Hindi ako ang nasa isip niya. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang naranasan ang ganitong sakit. Ang sakit ng pagiging pangalawa sa puso ng taong mahal mo. Natatandaan ko pa ang mga huling salita niya bago siya umalis. Dala ang maliit na bouquet ng mga rosas na hinanda ko para sa kanya. Salamat, Adrian. Ang thoughtful mo talaga, sabi niya, kasabay ng paglabas ng kanyang telepono upang mag-text. Alam ko kung kanino iyon. Alam ko kung kanino siya pupunta. Hindi ko na kinailangan magtanong. Ang sagot ay palaging si Leo. Si Leo, ang lalaking hindi ko maabot. Kahit anong gawin ko. Siya ang unang sumakop sa puso ni Althea. Siya ang laging nasa mga kwento niya, ang laging laman ng mga mata niyang kumikislap sa tuwa. Hindi ko siya kailanman sinisisi. Hindi ko kayang sisihin ang isang tao dahil lang mahal siya ng mahal ko. Pero sa tuwing naririnig ko ang pangalan niya, nagiging parang dagok sa dibdib ko ang hangin. Parang may isang mabigat na bagay na patuloy na bumabagsak sa puso ko. Walang awa. Tumayo ako mula sa kinauupuan ko at lumapit sa mesa kung saan nakapatong ang larawan namin ni Althea. Isa iyon sa mga bihirang pagkakataon na magkasama kami. Ang ngiti niya sa litrato ay totoo. Pero ngayon, ramdam ko ang distansya na pumapagitna sa amin. Hinawakan ko ang frame. Marahang dinama ang malamig nitong gilid. Sa mga sandaling yon naisip ko, mahal ko siya. Hindi ko alam kung paano matututunang hindi siya mahalin. Pero paano ko ipagpapatuloy ang ganito? Paano ko ipagpapatuloy ang pag-ibig na laging nakakabit sa sakit? Bago ko pa man tuluyang magpakalunod sa iniisip ko, narinig ko ang pagkalansing ng susi sa pintuan. Bumalik na siya. Ngunit hindi lang siya ang narinig ko. Kasabay ng pagbukas ng pintuan ay ang tinig ni Leo, ang malalim at sigurado niyang boses na parang palaging may kumpiyansa sa bawat salitang binibitawan. Salamat, Althea. Ang saya ng dinner, sabi niya. Napatigil ako sa paghinga. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko magawang kumilos. Nakatayo lang ako sa gitna ng sala habang pinapanood silang magkasama. Si Althea, masaya, nakangiti. Si Leo, palaging nasa tabi niya, parang palaging handang saluhin siya kung sakaling mabuwal. At ako? Ako ang anino sa sulok, palaging nanonood, pero hindi kailanman kasali. Adrian, nandito pala si Leo. Nag-offer siyang ihatid ako. Mabait siya, di ba? Tanong ni Althea. Ang boses niya puno ng kaswal na saya. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Mabait siya? Oo, siguro. Pero ang pagiging mabait niya ang dahilan kung bakit nararamdaman ko ang ganitong kawalang pag-asa. Sabi nila, ang kabutihan ay regalo. Pero para sa akin, ang kabutihan ni Leo ang dahilan kung bakit palaging siya ang pinipili ni Althea. Habang nag-uusap sila, pakiramdam ko ay unti-unting lumiliit ang mundo ko. Ang bawat tawa nila ay parang tunog ng mga basag na pangarap. Hindi ko na kaya. Kailangan kong lumabas. Lalabas lang ako sandali. Sabi ko, hindi na naghihintay ng sagot mula sa kanila. Mabilis akong lumabas ng pintuan. Bitbit ang sariling lungkot na parang isang mabigat na bagaheng hindi ko kayang iwaksi. Sa labas, ang hangin ay mas malamig kaysa kanina. Naglakad ako ng walang direksyon, hinayaang ang mga paa ko ang magdala sa akin kung saan man nila gusto. Sa bawat hakbang, naiisip ko ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit ako ang palaging pangalawa? Bakit hindi niya makita ang pagmamahal na kaya kong ibigay? Bakit si Leo? Napadpad ako sa isang maliit na parke kung saan may isang lumang bangko sa ilalim ng puno. Naupo ako roon. Binigyang laya ang mga luha ko na kanina ko papilit tinatago. Ang dilim ng gabi ay tila nakikiisa sa akin. Ang katahimikan nito ay parang salamin ng kalungkutan ko. Ngunit bago pa ako tuluyang magpakalunod sa lungkot, may narinig akong mga yapak. Sa una, akala ko'y imahinasyon ko lang yon. Pero habang papalapit ang tunog, napagtanto kong may paparating. Sa likod ng pinto ng aking kawalang pakialam, lumitaw ang isang mukha na hindi ko inaasahan. Si Althea. Adrian,
Tawag niya. Ang boses niya tila may halong kaba. Kanina pa kita hinahanap. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nakatitig lang ako sa kanya. Pilit inuunawa ang dahilan ng presensya niya rito. Bakit hindi siya kasama ni Leo? Bakit siya nandito? Sa harap ko. Sa gitna ng malamig na gabi. Bakit ka nandito? Tanong ko. Ang boses ko bahagyang nanginginig. Alam kong may sasabihin siya, pero ang sagot niya ang huling bagay na inaasahan kong maririnig. Adrian, kailangan kitang makausap. May kailangan kang malaman. Sabi niya. Ang mga mata niya puno ng emosyon na hindi ko mawari. Bawat salita niya ay parang isang misteryo, isang tanong na naglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim. Ano iyon? Tanong ko. Ang puso ko biglang bumilis ang tibok. Hindi ko alam kung handa akong marinig ang sagot niya, pero hindi ko kayang umatras. Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para sa sasabihin niya. Si Leo. Hindi ko na siya kayang mahalin. Napatitig ako sa kanya. Ang utak ko pilit inuunawa ang bigat ng mga salita niya. Ang mundo ko, na kanina lang ay puno ng sakit, biglang tila gumalaw. Ngunit bago pa ako makapag-react, bago pa ako makapagtanong, may idinagdag siyang mga salita na tuluyang nagpaikot sa lahat ng inaakala kong totoo. Pero Adrian, hindi kita mahal. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa sitwasyong ito. Nasa harapan ko siya ngayon, si Lyra, ang babaeng mahal ko nang higit pa sa sarili ko. Sa isang maliit na coffee shop kung saan kami madalas mag-usap, sa parehong mesa kung saan ko unang naramdaman na kaya kong ibigay ang lahat para sa kanya. Pero ngayong gabi, iba ang damdamin ko. Iba ang espasyo sa pagitan namin. Parang ang bawat hakbang papunta sa kanya ay parang isang milya. At ang bawat salitang binibitawan niya ay parang punyal na tumatarak sa puso ko. Salamat sa pagpunta, Marco. Sabi niya. Habang ang mga mata niya ay tila naglalaban sa pagitan ng pag-aalala at kasiyahan. Pero ang kasiyahan ay hindi para sa akin. Alam ko kung para kanino yon. Suminghot ako ng konti. Pilit na pinipigilan ang pagbigat ng dibdib ko. Oo naman, Lyra. Lagi akong nandito para sa'yo. Ang mga salitang yon ay parang mantra na palaging bumabalik sa akin. Lagi akong nandito. Lagi akong pangalawa. Lagi akong naghihintay. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na kahon. Hindi ko agad naintindihan kung ano yon. Pero nang iabot niya sa akin, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng kahon, may singsing. Isang simpleng silver na singsing na may maliit na bato sa gitna. Hindi naman magarbo, pero sapat na para magbigay ng bigat sa kung ano ang ibig sabihin nito. Marco, gusto kong ikaw ang unang makaalam, sabi niya. Ang ngiti niya ay puno ng liwanag, pero ang liwanag na yon ay hindi kailanman para sa akin. Engaged na kami ni Caleb. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ang mga tunog ng coffee shop, ang halakhak ng mga tao, ang tunog ng espresso machine, ang pagkalansing ng mga kutsara, lahat iyon ay nawala. Ang natira na lang ay ang tunog ng sariling paghinga ko at ang sakit na unti-unting gumagapang sa bawat bahagi ng katawan ko. Engaged na kayo? Ulit ko, pilit na inaayos ang tono ko para hindi siya makahalata. Tumango siya. Ang mga mata niya ay umaasa sa isang reaksyon mula sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang marinig. Pasensya, pagbati. Pero ang totoo, ang gusto kong sabihin ay, bakit hindi ako? Bakit hindi mo ako nakitang sapat para mahalin? Ngumiti ako. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero ngumiti ako. Congratulations! Masaya ako para sa inyo. Sabi ko, kahit ang bawat salita ay parang lason na nilulunok ko. Alam ko, Marco. Alam kong naiintindihan mo ako. Ikaw ang isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kaya ikaw ang una kong sinabihan. Ang mga mata niya ay puno ng sinseridad. Pero ang sinseridad na yon ay parang isang kutsilyo na mas lalong lumalalim ang tama. Salamat, sagot ko. Kahit ang utak ko ay sumisigaw ng ibang bagay. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya.
na hindi ko kayang makita siyang sa iba, na hindi ko kayang tanggapin ito. Pero paano ko sasabihin yon kung ang puso niya ay matagal nang nasa ibang tao? Tumayo siya mula sa upuan at nilagay ang kahon sa bag niya muli. Salamat sa pag-unawa, Marco. Alam kong palagi kitang maaasahan. Tumayo rin ako. Pilit na pinapanatiling matatag ang katawan ko. Kahit ang loob ko ay nagkakawatak-watak na. Paglabas namin ng coffee shop, malamig ang hangin. Ang mga ilaw ng kalye ay naglalaro sa mga anino at ang buwan ay tahimik na nakamasid sa amin. Naglakad kami papunta sa sakayan. Ang mga hakbang niya ay magaan, puno ng saya. Ako naman, parang may mabigat na kadena sa mga paa ko. Marco, tawag niya, bago siya sumakay sa kotse. Salamat talaga ha? Mahal kita bilang kaibigan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko, paulit-ulit, hanggang sa parang hindi na ako makahinga. Mahal din kita, sagot ko, pero hindi niya alam ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang iyon. Pinaandar niya ang kotse at unti-unti siyang nawala sa paningin ko. Natulala ako sa kalsada, iniisip kung paano ko haharapin ang bagong realidad na ito. Ang babaeng mahal ko, ang babaeng pinangarap kong makasama, ay tuluyan nang nawala sa akin. Hindi ko siya kayang habulin dahil ang puso niya ay matagal nang nasa ibang tao. Bumalik ako sa coffee shop, umupo sa parehong mesa at tinignan ng walang laman na upuan sa harapan ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng pagiging pangalawa. Hindi lang sa puso niya, kundi sa buhay ko rin. Lagi akong pangalawa, laging nasa gilid, laging naghihintay. Pero habang nakatingin ako sa mesa, napansin ko ang isang bagay na naiwan ni Lyra. Isang maliit na papel na nakapatong sa tabi ng tasa niya kanina. Kinuha ko ito at binuksan. Ang mga salitang nakasulat doon ay simple, pero sapat na para guluhin ang buong mundo ko. Marco, minsan iniisip ko rin kung paano kung ikaw ang pinili ko. Napaatras ako sa upuan, ang puso ko ay biglang bumilis. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit niya ito iniwan? At bakit niya ito isinulat kung alam niyang hindi na ako ang nasa isip niya? Ang isip ko ay nagtatalo-talo. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang bagong emosyon, pag-asa. Pero kasabay ng pag-asang yon ay ang mas malaking tanong, bakit niya ito isinulat? At ano ang gagawin ko ngayon? Nilamon ako ng katahimikan habang nakaupo sa gilid ng fountain sa plaza. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila sinasabayan ng bigat sa dibdib ko. Nakatingin ako sa mga bituin, umaasang may isa sa kanila na kaya akong pakinggan. Pero wala. Tulad ng lagi, tila ako'y nag-iisa. Sinabi niya sa akin kanina na pupunta siya roon, sa lugar na yon, kung saan sila magtatagpo. Ang tono ng boses niya ay puno ng pananabik. Ang mga mata niya kumikislap tulad ng mga alitap-tap sa paligid. Hindi ko siya masisisi. Ganoon siya palagi kapag tungkol kay Jaime. Ang pangalan pa lang ni Jaime ay sapat na para magbago ang aura niya. Parang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Nagiging mas maliwanag siya, mas maganda, mas malayo sa akin. Salamat sa pagsama sa akin kanina. Sabi niya bago siya umalis. Nakangiti siya. Tila walang kamalay-malay na bawat salitang binibitawan niya ay parang maliit na karayom na tumutusok sa puso ko. Gusto kong sabihin sa kanya, hindi ba ako sapat? Hindi ba pwedeng ako na lang? Pero ano ang silbi? Kahit anong gawin ko, kahit anong pag-aalay ng oras, ng pagmamahal, ng sarili, palaging si Jaime ang nasa harap ng salamin ng puso niya. Ako, pangalawa lang. Pinili ko siyang mahalin kahit alam kong masakit. Pinili kong manatili kahit ang bawat araw na kasama siya ay isang paalala na hindi ako ang hinahanap niyang pag-ibig. Pinipilit kong magpanggap na masaya ako para sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay unti-unti akong kinakain ng inggit, ng kawalan, ng desperasyon. Tumayo ako mula sa fountain. Hindi ko na kayang manatili sa lugar na ito. Masyadong tahimik, masyadong malamig.
Masyadong puno ng alaala ng pagmamahal na hindi kailanman naging akin. Naglakad ako sa madilim na kalye, sinusundan ng mga yapak ng mga taong nagmamadali sa kani-kanilang buhay. Ako naman, wala akong patutunguhan. Ang mga paa ko ang gumagalaw para sa akin, parang may sariling isip. Hanggang sa makita ko ang sarili ko sa harap ng coffee shop kung saan madalas kaming mag-usap noon. Sa loob, naroon siya. Si Jaime. Nakaupo sa isang sulok, nag-iisa, hawak ang isang tasa ng kape. Napatigil ako. Hindi ko alam kung bakit narito siya, pero ang unang pumasok sa isip ko ay ang tanong, nasaan si Ana? Bakit hindi sila magkasama? Hindi ko mapigilan ang sarili kong pumasok. Parang may magneto ang lugar na yon. Hinihila ako papasok sa isang eksenang hindi ko inaasahan. Jaime, tawag ko. Ang boses ko bahagyang nanginginig. Lumingon siya sa akin at may kakaibang lungkot sa mga mata niya na hindi ko pa nakikita noon. Ikaw pala, sagot niya. Tila wala siyang pakialam kung bakit ako naroon. Hindi siya ang tipikal na Jaime na kilala ko. Palaging kampante, palaging may ngiti na parang siya ang hari ng mundo. Ngayon, parang may bigat sa mga balikat niya. Nasaan si Ana? Tanong ko agad. Hindi ko alam kung bakit iyon ang unang lumabas sa bibig ko, pero iyon ang bumabagabag sa akin. Ang sagot niya, isang tapat na pagtingin na parang hinuhubaran ako ng katotohanan. Umalis na siya, sagot niya, diretso. Walang paliwanag, walang emosyon sa tono ng boses niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maiwasang magtanong, may bahid ng galit, ng pagtataka, ng takot. Ang sagot niya ay tila isang suntok sa sikmura. Pinili niyang lumayo, sabi niya. Hindi ko na siya mapipigilan. Napalunok ako. Bigla, ang mundo ko ay tila gumulong. Si Ana, ang babaeng mahal ko, ang babaeng mahal niya, ay umalis. Bakit? Para saan? Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot. Pero ang mas nakakatakot ay ang susunod na sinabi niya. Nagpaalam siya sa akin bago siya umalis. Dugtong ni Jaime. Sinabi niyang ikaw ang tunay na mahal niya. Parang tumigil ang oras. Ang mga tunog ng paligid na kanina'y malinaw ay biglang naglaho. Ako lang, si Jaime, at ang mga salitang yon ang natira. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Pero ang isang bagay ay sigurado. Narito ako ngayon. At ang mundo ko ay biglang nabaliktad. Ikaw ang mahal niya. Ulit ni Jaime. Tila iniukit ang mga salitang yun sa utak ko. Pero bago ko pa masabi ang kahit ano, tumayo siya. Iniwan ang tasa ng kape at lumakad palabas. Ako naman, naiwan sa loob ng coffee shop, hindi alam kung paano haharapin ang bagong katotohanang bumalot sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi na ako ang pangalawa. Ako ang pinili. Pero bakit parang mas masakit ito kaysa dati? Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng bawat galaw. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil, tila sinasabayan ng pighati ng puso ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na tama na. Pero parang mas masakit ang bitawan siya kaysa sa patuloy na umasa. Nandito ako sa harap ng pintuan ng bahay ni Mia, basang-basa. Nanginginig, pero buo ang loob. Kailangan ko nang sabihin ang nararamdaman ko. Hindi ko na kaya ang tahimik na pagmamahal. Binuksan niya ang pinto at sa kabila ng ulan, ng dilim, ng lamig. Ang nangiti niya ay parang sikat ng araw. Ang bawat kurba ng labi niya, ang kinang ng mga mata niya, lahat ay nagpaalala sa akin kung bakit hindi ko siya kayang bitawan. Pero sa likod ng ngiti niya, ramdam ko ang pag-aalala. Anong ginagawa mo dito? Basang-basa ka. Tanong niya. Kinuha ang tuwalya sa malapit at agad akong pinunasan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pinigil ito. Mia, kailangan kitang kausapin. Hindi ko na kayang itago. Napatigil siya, tila naguluhan. Anong ibig mong sabihin? Huminga ako ng malalim. Pilit na pinipigilan ng panginginig ng boses ko. Mahal kita, Mia.
Matagal ko nang nararamdaman to. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang na kaibigan lang ako. Hindi ko na kaya na palaging nandito, pero parang wala. Nanlaki ang mga mata niya. Ang tuwalya ay binitiwan niya sa sahig. Hindi siya agad nagsalita. At sa katahimikan, mas naramdaman ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Iniwas niya ang tingin. Tila nag-iisip ng tamang sagot. Pero bago pa siya makapagsalita, naunahan ko na siya. Alam ko, sabi ko, mas mahina na ang boses ko. Alam ko na may iba kang mahal, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ko kayang hindi umasa, kahit alam kong walang pag-asa. Bigla siyang tumingin sa akin, at sa mga mata niya, doon ko nakita ang sagot. Para bang hindi na niya kailangang magsalita. Alam ko na. Pero kahit alam ko na ang sagot, masakit pa rin marinig ang bawat salita. Pasensya ka na, bulong niya. Halos hindi ko marinig sa ulan. Hindi kita kayang mahalin sa paraang gusto mo. Tumango ako. Pilit na nilulunok ang sakit na bumara sa lalamunan ko. Si Leo, hindi ba? Tanong ko. At hindi niya kailangang sumagot. Ang pangingilid ng luha niya ang nagpatibay sa hinala ko. Si Leo, ang lalaking palaging nasa tabi niya, ang lalaking palaging pinapangarap niya, ang lalaking hindi ako. Oo, sagot niya sa wakas. At sa salitang yon, parang may bumagsak na mundo sa loob ko. Mahal ko siya. Ang sakit ay parang alon na humampas sa akin. Paulit-ulit, walang tigil. Pero pilit kong pinanatili ang dignidad ko. Hindi ko siya sinisi. Paano ko siya masisisi kung hindi niya ako kayang mahalin? Ang puso niya ay para kay Leo at wala akong magagawa kundi tanggapin iyon. Pero bakit? Bakit palagi mo akong hinahayaan na nandito? Palagi mo akong tinatawag. Palaging ako ang takbuhan mo kapag masakit, kapag malungkot. Alam mo bang umaasa ako sa bawat pagtingin mo, sa bawat ngiti mo? Ang boses ko ay naputol ng hikbi, pero hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang balikat ko, pero ang haplos niya ay tila nagdulot ng higit pang sakit. Hindi ko sinasadyang saktan ka, pero hindi ko rin kayang mawala ka. Kailangan kita bilang kaibigan, bilang sandalan. Kaibigan? Ulit ko, ang salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Hindi ko kayang maging kaibigan lang, Mia. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang habang nakikita kitang masaya sa piling niya. Nagkaroon ng katahimikan, maliban sa tunog ng ulan na walang tigil. Hindi ko alam kung anong gagawin. Gusto kong umalis, pero parang may naguugat sa mga paa ko sa sahig ng bahay niya. Gusto kong tumakbo, pero ang puso ko ay ayaw kumilos. Mahal kita, pero hindi kita kayang mahalin sa paraang gusto mo. Ulit niya, mas mahina, mas puno ng lungkot. At sa sandaling iyon, alam ko na, wala nang dahilan para manatili. Wala nang dahilan para umasa. Tumalikod ako, lumabas sa ulan, hindi na nagpaalam. Ang bawat patak ng ulan ay tila kasabay ng mga luhang hindi ko mahinto. Ang hapdi, ang sakit, ang kawalan, lahat ay nagbibigkis sa dibdib ko. Pero habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang boses niya mula sa likod. Sandali! Sigaw niya. Halos hindi ko marinig dahil sa ulan. Huminto ako, pero hindi ako lumingon. Sa kabila ng lahat, mahalaga ka sa akin. Napapikit ako, pilit na nilalabanan ng emosyon. Mahalaga? Anong silbi ng pagiging mahalaga kung hindi niya ako kayang mahalin? Anong halaga ng lahat ng iyon kung palaging si Leo ang nasa puso niya? At sa wakas, naglakad ako palayo. Pero bago ako makaabot sa kalsada, nakita ko si Leo. Nakapayong siya, nakatayo sa gilid, nakangiti. Ang saya sa mukha niya ay parang sinaksak ako ng paulit-ulit. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Lumingon ako kay Mia at nakita ko ang ngiti niya habang papalapit kay Leo. Ang ngiti na hindi niya kailanman ibinigay sa akin. Ang ngiti na palaging para sa kanya. Pero bago pa sila magkalapit, may narinig akong malakas na preno. Isang kotse ang dumaan sa gitna ng kalsada,
Mabilis, mapanganib. At bago ko pa maiproseso ang lahat, nakita ko si Leo, nakahandusay sa kalsada, walang malay. Ang payong niya ay lumipad sa hangin at ang dugo ay unti-unting kumalat sa ulan.